Sino dapat nakikipaghiwalay, babae lalaki? Lalaki ko yun. Lalaki yan dapat nakikipaghiwalay. Sige nga, parinig nga ng ano mo. Koy, eto nga, di ba? Mike, oh. Ang babae, kahit gawin na natin lahat para sa kanya, tama lahat, may chance pa rin na umalis siya. Ako tulad ng sinabi ko last time. Oh. Pero pag ang lalaki, perfect ginagawa ng babae mo sa'yo, aalisan mo ba yung babae mo? Hindi mo alisan. Okay, paano siya na ano sa... So, lalaki lang ang mag-ano ko eh. Magde-decide din talaga. Hindi, sa tingin ko, both eh. Ewan ko, kasi let's say, kunyari, babae ka, mali talaga yung lalaking napili mo. Alam ka na, hindi ka pa makipaghiwalay. Hindi, Mali sa talaga bagay. Tama. Oh, choose wisely nga eh. Oh. Diba? So, okay, mali itong napili ko. Paghiwalay, lalaki daw. Paghiwalay. Tama ko, may point ka. Ako babae ang sagot ko. Babae. Babae. Kasi maraming times pag yung lalaking nakipaghiwalay, parang wala pa rin siyang choice. Pwede siyang guluhin ng babae. Depende sa setup. Hindi, yun na nga eh. Madalas yun eh. Pag baliw yung babae, kahit ano ka pa, guguluhin ka niya pag gusto ka pa niya eh. So basically, para sa akin, ang dapat mag-end ng relationship na. Ang dapat. Oo, yung babae, mas ideal para sa akin. Para walang gulo lang. Oo, Nagigets para ko yung walang point of view gulo. mo. Kasi Nagigets ko yung point of view mo. Pag ikaw hindi naman talaga final say yun kasi baliw yan eh. Nagigets ko yung point of view Parang mo. para Para sa lang akin. walang gulo. Oo, ikaw na. Sinabi mo na yan, out na, boom. O, final na yun. Pag di ka na, Tama. di ba? Oo. Ganun na yun. Pero kasi paano pag kunyari, di ba? Matigas na talaga yung ulo ng babae. Hindi na siya alam nga, hindi pa ako makipaghiwalay. Alam nga, hindi ko siya i-kick out. Bagay. Totoo. Diba? Peace out. Alam mo nga tol, naisip ko nga eh, di ba? Napapansin ko dun sa mga ka-organization ko, hindi nila masyadong ina-advise ang lahat ng babae mo ilagay sa isang bahay. Hindi nila ganong ina-advise yun. Pansin ko sa mga babae nila, hiwa-hiwalay ng bahay yung mga yun. At kadamihan pa sa mga yon, hindi pa nakatira sa bahay nila. Walang nakatira sa bahay nila. Or ang nakatira sa bahay nila, yung pinaka-main lang nila. The rest yung mga ano. Ang nagigets ko kung bakit parang mas gusto nila ng ganong setup. Let's say, kunyari, itong babaeng to hindi nakatira sa bahay mo. Ayaw mo na siya. Ang gagawin mo na lang, ilak yung pinto mo eh. Wala na siyang magagawa eh. Hindi katulad na pagkasama mo sa bahay yung babae, kick out mo siya. Ang hirap nun. Di ba? Ang hirap nun. Hindi mo pa siya pwedeng kalad ka rin ng ganun. Baka sabihin pang physical abuse. Hindi mo pwedeng hawakan eh. Paano mo pa, di ba? Oh, gulo nun. Yung pag-i-impake pa lang, paano mo ma-impake yun? Kung kinukontra niya yung impake, ayoko malis. Kaya rin maganda rin pag, yung babae mo sa ibang bahay siya, ganun. Ayaw mo na siya, okay, wala na. Huwag mo nang replyan, lock mo yung pinto mo. Di ba? Yung mga ibang pa nga tol, sobrang ingat nila. Hindi yung mga babae yun, hindi alam saan sila nakatira eh. Yeah. Sobrang, may mga ganung lalaki. Unang tinip mong ganyan si doktor. Sabihin ka ba? Wag. Yan rin doktor ko. Oo, si doktor, di ba? Yung mag-isa lang siya lagi sa bahay. Mag-isa lang siya sa bahay. Siya pa rin naghuhugas, hindi niya habol yun. Kakahiwalay. Mula nung sinabi mo yun, tol, parang... Mas gusto mo yun? Oo, tol eh. Ako naman, ang advantage naman, parang nandyan yung mga babae ko, makita ko yung ganda nila everyday. Alam mo yung ngiti nila everyday. Parang gano'n. Makita ko everyday. Alam mo yun? Yung sexy nila everyday. Oh, Ayan. Ha? I'm just a simple man. Narinig ko lang. Di ba? Ba't ba kayo pumaporma? Ba't ba kayo nagpapagandang lalaki? Ba't ba kayo nagpatato? Ba't ba kayo nagpapaayos ng buhok and shit? Basically, para sa lalaki din ba? Come on, dog. So, para sa akin, siguro... Yung mga advantages and disadvantages na kasama mo sa bahay yung Totoo din naman. Totoo. babae mo, no? Pero nakikita ko kasi yung mga ibang ka-organization ko, ganun talaga style nila eh. Parang... Swabe. Tapos bisita-bisita na lang sila, ganyan. Pero meron kang Mismo, kaparehas. para kang tumatalon. Kaparehas, hindi ko pa nakikilala. Hindi ko pa nakikita talaga. Pero meron, kasi may nagtanong na dun eh. May nakita na ako na nagtanong na ganun eh. Na magkakasama sila sa bahay, parang ganun. Yung mga iba dun, yung mga Muslim na ka-organization ko, ganun talaga yung setup nila. Pero yung mga hindi Muslim dun, yun, hiwa-hiwalay. Ibang city. Pero lahat ng babae niya nagme-make money para sa kanila, ganun. Ang galing na kaya, talagang ang galing nila na sobrang loyal pa ng mga babae yun. Hindi, kahit, kumbaga yung mga babae yun, hindi nagka-crabbing, nandun lang sa bahay, ganun. Okay yun. Galing sila pagdating sa ganun. So ikaw, Ives, mo hiwalay babae mo nang wala sa bahay mo? Oo. At saka may sarili akong spot pa rin.
Yun, alam mo, Yun tol. gusto ko yun. Dapat nang parang sariling Dapat. bahay mo. Hindi yung kunyari, may nakahiwalay may na mga bahay. nakahiwalay na sila. Tas may May iba- isa pa akong spot na Sang- ako sa'yo lang lang. talaga. Okay. Alam mo, tol, ito sa tingin ko, medyo, ewan ko kung related, pero, ako, tol, iiwasan ko ang mga lalaking may bat cave. Bat cave ba tawag nun? Man cave. Man cave. My bad. Man cave. Parang iniiwasan ko na yung mga ganung lalaki. Ayoko makipag-business sa mga lalaking may man cave. Kasi, ang man cave, di ba? Kaya isang buong bahay mo malaki. May isa kang kwarto na yun ang man cave mo. Yun lang yung iyo. Yung point ko, yun lang yung iyo. Ikaw tong lalaki. Sa itong bahay na to, ikaw na make money dito. Tapos, yung sabihin, bibigyan ka ng isang kwarto pang man cave mo. Mismo. Ang man cave ko, itong buong bahay na to. Gagawa ako ng girl cave. Oh, woman cave. Woman cave, gagawa ako, di ba? Mag-adjust, no? Sila dun. Oh, yung maliit mong dresser na may Bahay mo ilaw. yun, makahasil ng pambayad dito. Walk-in closet. Oh, yan, diba, dyan ikaw, ka. ikaw talaga gumawa ng empire nyo. Tapos anong bibigyan ka ng isang maliit na man cave? Sira pa ulo nyo? Mismo. Ano? Ito ang man cave ko. Dito ko ilalagay arcade ko. Kung gusto ko gusto, dito ko ipapark yung motor ko. Papark ko yung motor ko sa loob ng kotse, sa bahay ko. Kung gusto ko, di ba? Yes mo, kotse ko, lahat. Ilang yan. Ganun. Gusto ko pwede ba yung bahay ko tol mapasukan talaga ng kotse, no? Pwede, ano? Pwede yun. Gusto ko din. Gusto ko rin yun ng ganun, no? Sa may salamin. Angas na nun. Or showroom. Angas talaga yun. Nasa loob yung Showroom kotse mo. type beats. Pag darating mga bisita mo, nandun sa loob yung kotse mo, no? Tayo na. Yep. Life. Life talaga yun, tol. Tuluan mo ng langis ngayon yung loob. Tatuluan ng langis. Ay, tutulo pa rin yung kotse, no? Yung Cresida pa rin, eh. Siyempre, tangay na. Old school pa rin.